I started a joke which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no. Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Medyo ano pa yung yung lalamunan ko kasi nung mga nakarang araw ako'y napapaos. Pero mga kapatid, yung kanta na yon para dito sa isang ginagawa kong sasakyan. Aba naman, talagang mapapatawa ka ba o mapapaiyak ka dito sa joke na to na ginagawa namin. Ito po ay isang Nissan Juke. Naku po mga kapatid, maaawa ka. Kaya tama yung sinasabi dito sa kanta na to na which started the whole world crying. Kasi mga kapatid, tignan nyo naman ang nangyari sa makina ng Juke na ito, Nissan Juke. Di yata ito nakakaranas ng change oil. Tignan nyo, nagpuputik ang loob ng makina. Noong nakaraang linggo, pumunta sa amin dito yan. Kasi nga po, ang problema ng sasakyan niya, kapag ka umaabante, biglang namamatay. So itong may-ari nito ay nagagrab. So ginagamit niyang pang negosyo. Medyo malaki-laki na rin naman ang tinakbo. 200,000 kilometers ang tinakbo nito. Kapag umaabante ay namamatay ang makina, so hindi niya ngayon mapakinabangan. Nadala niya rito pero hindi maganda yung takbo. Mahina. Nagpalit na siya ng spark plug, nagpalit na siya ng ignition coil, nagpalit na siya ng fuel pump. Ang dami na niyang pinalitan. Puro mga bago pa, mga original ang pinalit niya. Wala pa rin pong nangyari. Kaya ang sabi ko, sir, iwanan mo na lang dito yung sasakyan mo, i-check namin yan kasi hindi ordinaryo yung problema mo. Medyo palyado yung makina pero wala kaming ma-read sa scanner na problema. Pero nung tinignan ko nga, yung oil cap, nako, punong-puno ng sludge. So ito, binuksan na namin. Ayan ang makikita nyo mga kapatid. Sobrang dumi, nagpuputik ang langis at ang talagang naapektuhan, naging problema nitong sasakyan niya na ito, nitong makina niya ay yung BBT, yung variable valve timing. Nare-retard po yung timing niya, minsan advance, minsan delayed. Kaya doon sa advance timing, pag umaabante siya, sobrang advance, hindi na nag-automatic, hindi na nagpa-function, yung BBT niya, namamatay kasi nga sobrang advance. Tapos, kailangan niya ng power, so medyo dapat aatras yun dahil sa kailangan niya ng power, naka-advance nga. Kaya wala talagang power. Parang gulay na gulay yung kanyang makina. So, eto na po. Binuksan na namin. Siguro, itong may-ari nito ay hindi siya nag-change oil. Ngayon, bibili siya ngayon ng mga oil treatment. Ayan. Kasi itong mga marketing ng oil treatment na ito, kapag inilagay mo itong oil treatment na yan, gaganda ang andar ng makina mo, gaganda ang timpla ng langis mo. So, ang nangyayari ngayon, hindi ngayon mag-change oil. So, naiiwan doon yung oil treatment saka yung luma ng langis, ayan, nagpuputik na. Ngayon, ang malaking problema pa dito, mga kapatid, may mga oil galleries na mga butas ng makina na nababarahan na nitong mga sludge na ito. Kaya kung medyo mamalas-malasin itong si Sir, tawagin natin sa pangalang Gib, no? Si Barya Gib, kasi puro barya ang matitira sa kanya rito. So si Barya Gib, baka ikaw ay magpa-overhaul. Kasi sa tindi, nung mga sludge na yan, ay baka kumatok na ang makina mo kapag nilinis namin ang nilinis yan at hindi naman namin natanggal. Yung nasa kaloob-looban nitong makina mo, baka kumatok pa yan. Kaya po, yung mga mahilig sa mga oil treatment na yan, okay yan, walang problema, pero isasabi mo yan sa change oil. Huwag mong asahan yan na kapag naglagay ka ng oil treatment, hindi ka na mag-change oil sa loob ng isang taon. Masisira po makina mo. Kasi kung totoong maganda yung mga oil treatment, sana wala na magpapalit ng langis, lagay ka na lang ng lagay ng oil treatment, pero hindi po pwede yun. Kaya po sabi dito sa kanta nito, I started to cry. Ayan sabi, which started the whole world laughing. Kasi po ito, pinagtatawanan ngayon itong sasakyan na to. Biro mo, dahil sa hindi ka nag-change oil, dahil sa napabayaan mo, itong Nissan Juke na ito, Nissan Juke, ayan ang nangyari sa makina mo. So sabi nga dito, oh, if I'd only seen that the joke was on me. Talagang sa'yo po yung joke na yan. Pero huwag kang mag-alala kapatid, aayusin natin yan. Pero ito ang masasabi ko sa mga hindi nag-change oil ng madalas o kaya umaasa doon sa mga langis na mineral at tapos lalagyan niya ng oil treatment, additives. Yan kasi ang ginagawa nila eh. Bibili ng mineral oil, tapos lalagyan ng additives. Tapos akala niya okay yun. Hindi po okay yun.
magdudumi ang makina mo, tapos hindi ka mag-chainsaw. Yan ang malaking problema. Mga kapatid, magandang araw sa inyo. Gagawa ako ng electromagnetic puller. Yung puller na yan ay pwedeng gamitin doon sa mga malalaking dents. Magnetic po siya, pero electric ang gagamitin natin. Lalagyan ko ng magnet wire. Yung halimbawa, ito yung tubo. No? Lalagyan natin ng magnet wire yan at susuplayan natin ng kuryente. Once na yun ay magkakuryente, magkakaroon niya ng magnetic reaction. So itong magnet wire natin, iikot ko ngayon pabalik dito. So ito yung pinakamagiging lagayan, no? Yung plastic lang. Itatry lang naman natin. At kung ito ay effective, saka tayo ngayon bubuo nung mas okay, no? Yung mas sophisticado. Original? O sige. Oo. Sige, gusto mo lang masama sa vlog eh. Kalma. Ito mano-mano po ito mga kapatid. Kasi nung araw, nung meron akong shop, meron akong pang rewind. Kasi gumagawa ako ng mga transformer ng para doon sa audio booster. Yung mga malalakas na audio booster nung araw. So ito, mano-mano lang ako. Pero dapat maganda yung pagkakaikot dito. So dapat ganyan. Talagang walang patlang. Ito na naman tayo, yung patlang, no? Walang blanco. Ay, nako. Blanco-blanco, ayan ngayon. Okay lang, hindi tayo makikialam dyan. Bahala na sila dyan, basta tayo, problema natin. Yung mga sasakyan natin. Oh, ito mga kapatid, niikot ko. Sa mga ganitong kalaking gauge ng magnet wire, ayan, okay lang na imano-mano mo. Pero doon sa mga maliliit, nako, magkakaputol-putol yan kasi hindi mo mahihila. Ito, pangalawang layer na ako. Ang hirap, ang sakit sa kamay. Pero kailangan maubos ko itong kalahating kilo ng magnet wire na to para talagang hindi masusunog. Kasi pagka mababa ang masyadong resistance ito, pwede itong masunog. Pa-third layer na po tayo. Ayan. Naku, ang hirap pala nitong mano-mano. Nung araw kasi meron akong pang-rewind yung ganon. Wala na. Nung araw po yun, napakatagal na nun. Binata pa ako nun. Pero mamano-manoin ko na to. Matatapos din to. Kaunti na lang naman itong nandito sa ikidan, nakaikid dito yung aking magnet wire. Ito na, matatapos na tayo. Ayan, alisin ko na rito para dire-diretso na to. At masusubukan ko na to. Maghahanap lang ako ng shafting dito sa gitna. Tapos meron akong panghila nito, yung ginaganon mo. Kayang-kayang hilahin yung mga sobrang lubog na dent ng mga body, no? Yung mga metal, syempre. Ayan, konti na lang, oh. Iniikid ko, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, nung araw na nagsasaranggola ako, iniikid yung leteng. Alam niyo ba yung leteng? Yung tali nung saranggola. Ang tawag namin doon, leteng. Iniikid namin yung leteng. Ganito rin. Yan, iikid namin gano'n. Tapos habang nagpapalipad kami ng saranggola. O naranasan nyo ba yon? Yung mga kabataan ngayon na magpalipad kayo ng saranggola ni Pepe. Kami naranasan namin yon. So ito, tapos ko nang maiikid. Lalagyan ko na to ng masking tape at ibababad to sa electrical varnish insulation para hindi siya basta-basta masusunog. Tapean muna natin. Pero hindi ko ito babalutin ng buo. Ayan, kasi kailangan pa itong varnishan eh. Maghanap muna ako ng shafting na ilalagay dito doon sa ating fabrication. Halika, sama mo ako. Kuya Mark! Oh, kulot. Ay, parang ito sakto, kulot oh. Parang sakto to, oh. Papasok ko rito, oh. Ayun, oh, sakto, oh. So, kailangan mong putulin to. I-request ko na kay Kuya Mark. Kaya bang putulin to? Ito eh. Kaya, no? Ayan, Kuya Mark, pag naputol mo to, pag nilagyan ko to ng kuryente, mamagnetin niya lahat yung pwedeng i-magnet. Ngayon yung mga bangga na malalaki, pag ginano natin to, pug! Guhitan ko kung saan. Ayan, dito. Para sakto. Dito, sa pinaka O, ayun. Kuya Mark, bahala ka na. Doon ako. Meron pala ako ibibigay sa'yo. Kasi si Randy, si Tokayo, may binentang bumper. Bigyan ka tayo 1,000. Ayan. Ito, bago mo ito mahinangan, kailangan tatanggalin mo muna yung coating nitong ating magnet wire. Or else, hindi kakapit ang panghinang mo dito, ang tingga. Ayan, tulad nito. Ang paghihinang, kailangan, painitan nyo muna to. Kailangan mainit muna yung lalagyan ng tingga
pati yung ididikit yung wire dito, yung tanso. Kasi kung hindi ito mainit, nako, magsasayang lang kayo ng tingga. At dapat ang gagamitin yung tingga, itong LED, ay yung 6040 na LED. So ako naman, nilalagyan ko rin muna ng soldering paste. O pati ito, minsan pwede mo lagyan ng soldering paste, lagyan mo ganun. Para ngayon, pag hininangan mo, nilagyan mo ng tingga, ay talagang kakapit siya. So ayan, painitan ko muna. Pero teka, mga kapatid, napansin niyo ba? Marumi yung marumi yung aking tip ng soldering iron ko. So yan, nililinis din yan. Pasensya na kayo at kulang ako sa kagamitan. So ito, nililinis ko muna yung soldering tip. Yan. Para pagka ito in-applyan mo ng tingga, ay talagang kapit na kapit. So ito, painitin ko muna. Yan, pinainit ko muna itong tanso. Saka ko ngayon lalagyan ng tingga. Tingnan niyo po mga kapatid. Oh. Kahit dito sa pinakatanso ko nilalagay yung tingga. Ayan, kasi mainit na siya . Ngayon, lagyan ko pa rito. Doon sa may wire. Ayan, tingnan nyo. Maganda ang hinang. Di po ba? Ngayon, yung kabila, ganun din. So, paiinitin muna. Pwede kong lagyan ng soldering paste itong LED natin. Tapos painitin ko muna to. So, yung malinis na portion ng tip, yun ang ididikit nyo dito sa tanso. Ayun, mainit na siya. Pag nilagyan mo ng tingga, kapit na kapit po talaga yan. Ayan. So, okay na yan. Ngayon, ito na mga kapatid, tetestingin na natin kung yung bang shafting na ilalagay natin sa gitna nito, ito, ayan, ay gagana. Makakamagnet ba siya? Ayan yan, no? So, ito, kapag ito'y wala sa gitna, nakaurong na ganun yan, pipiliting ilagay ngayon nung magnetic force sa gitna itong shafting. Ginaganon niya yan. Kaya nga po yung mga solenoid, diyan sa loob ng mga transmission, di ba, may solenoid yun, tapos may spring. Yun ay offset yun, nakaganon yun, tapos may spring dito. Kaya pag binuksan mo ngayon, nilagyan mo ngayon ito ng kuryente, gumaganon yun. No? So, ganun ang nangyayari dito sa ganitong klase ng tools na gagawin natin. Okay. Yan. Lalagyan ko ngayon to ng kuryente. Susuplayan natin. Kasi itong wire na to ay nakakabit na dito sa aking DC adapter. Ayan, AC-DC adapter. Tignan nyo ito na yung ating shafting. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag ito ay nagkaroon ng kuryente, magkakaroon ng electromagnetic reaction or puwersa para ito ay isesentro niya. O, tingnan natin kung maglalaro yung ating shafting. Pag binuksan ko na. Lakas Yeah, isa pa. Isa pa. Okay. Tignan ngayon natin kung ito ay nakakamagnet. Ang lakas. Halimbawa ito. Di ba? Kung ito ngayon, yung kaha ng kotse mo at inilagay mo, yung dulo nito, kasi gagawa nga tayo ng mga plates para ididikit mo doon kung gaano kaliit yung dent, no? Para pag hinila mong ganon, ayan, hihilahin mo ngayon. Ngayon, ano ang magiging panghila natin? Ito mga kapatid. Pinatay ko muna. Hindi naman nag-iinit ito. Kasi kung mali yung ating winding, kulang yung ating winding, mag-iinit ito. Kasi ang taas na rin nung amperahe nitong adapter natin. Ito ay 12 amperes. Tapos yan po ay nasa 16 volts or 15 volts yung lumalabas dyan kasi unregulated yan. So 12 volts times 1.414, yun yung makukuha nating output nito, unregulated. Hindi naman siya nag-init. Yan, nahawakan ko pa nga Okay? So ito ngayon yung magiging panghila natin. Yan. Meron pa ako mas malaki nito. So dito sa likod nitong shafting, yan, papahinangan ko pa to ng kakabit dito. Ayan. Para nakaganon. So kung gumagana na yung magnetic reaction ng ginawa nating tools, gaganituhin ko lang yan. So pag ginanito mo yan, mahihila siya. Mahihila ngayon yung dent ng sasakyan na gagawin natin, yung body. So ganun lang naman po kasimple itong ginawa nating tools. Pero dahil sa hindi ganun kalakas yung magnet, ang pwedeng gamitin ngayon dito, yung battery ng sasakyan, mas malakas yun. Or, bibili ako ngayon ng mas mataas na adapter, AC-DC converter, para yung output natin ay maging 24 volts. Sigurado malakas na po yun. Pero syempre, pagka ganun kalakas, hindi mo pwedeng pagtagalin dito kasi mag-iinit ito. So once na kumapit na yung magnet na katulad nito, okay,
Ayan na po tayo. O, bubuksan ko po ito ha. O yun. Tapos, mamagnetin niya. O, ayan na. O, dito naman, mas malakas dito. O, o, nahihilang nga. O, lakas no? O. So, kung patag na patag yan, doon sa body ng sasakyan, ito, tulad nito, malaki yung kinapitan niya. So, kayang-kayang hilahin yung dent na surface ng ating sasakyan, ng body ng ating sasakyan. Ngayon, pwede mo rin lagyan niya ng sapin, yung manipis na plastic siguro para hindi magagasgas ng lubusan yung surface ng sasakyan natin na nagkaroon ng lubog. Gagamitan pa rin ng galing ng latero yan, pero kasi may mga double walling sa mga sasakyan natin na hindi kayang itulak ng mga latero. Kaya ang nangyayari doon, minsan, binubutas-butasan nila yon sa kanila hinihila. Ganun ang nangyayari. Ngayon, yung mga nakikita naman natin sa online na nilalagyan ng pandikit, no? Yung glue. Oh, tapos saka may nabibili din doon yung katulad ng mga katulad nito na plastic, no? Tapos doon sa glue, to, hihilahin ngayon nito. Kaya lang hindi siya ganung effective pagka ang hihilahin mo ay medyo makapal na body, makapal na yero. Kaya ito, depende sa lakas ng voltahe na ipapasok mo rito, pati kuryente, kapag yun ay lumapat yung metal na ididikit natin doon, tapos mamamagnet naman nito, sigurado kayang-kayang hilahin po yun. Yun nga lang, magre-ready tayo, gagawa tayo ng maraming ganito. Para depende rin yun kung gaano kalaki or kung gaano katigas yung yero na ipupul natin para mawala yung dent niya. Ngayon, kapag nangyari na yon, syempre, trabaho ulit ng pintor naman ang magmasilya kung kinakailangan. Pero kung makakabalik doon sa dating forma, yung na-dent na surface ng ating sasakyan, ng body ng ating sasakyan, syempre, siguro mga spot putty na lang. Hihimasin na lang yan ng konting masilya at pintura na. Merong mga magagaling na paintless dent repair na mga technician. Talaga meron silang mga tools, no, na ginagamit. Yung pintor ko rito, kaya niya yon, kaya lang sobrang busy siya, marami siyang pinipinturahan, kaya hindi niya ngayon maisabay itong mga tanggap naman namin na malalaki yung dents. Kaya naisipan ko na gumawa po ng ganitong tools para makatulong din sa amin dito at doon sa mga customers natin. Hindi mo na kailangan na bakbakin pa, sirain pa, i-grinder mo yung body, tapos hinihila mo yung yero. Kung malaki ang maitutulong nito, mas okay po yun kasi naka-double wall nga, hindi ka makakatulak doon sa ilalim. Ngayon, titignan ko kung malakas yung ating magnet. Sige nga, ilagay mo nga sa baterya kasi doon sa adapter, 12 amperes lang yun eh. Ngayon, itry natin kung sa baterya, bigla lang nasusunog yan, ha? Ha? Tingnan natin kung effective yung ating ginawang magnetic puller. Wala pa, oh. Kasi ito, may laban yan, eh. Ayun, yan. Ayun, nawawala, eh. Ayan. Oh, lakas, oh. Oh. So, kung merong lubog, yung ating, ito, may lubog yan dyan. No, oy, tinanggal mo naman yung magnet eh. O sige, kabit mo ulit. Tingnan natin, oh. Oh, di ba? Ngayon, hihilahin yan ito para ma-pull yung dent. Oh, tapos ididikit natin to. Ready na yan? Oh, tingnan mo, katid, oh. Oh. Oh, tapos saka mo ngayon babanatan ng ganun. Boom! Hila na yan. Okay na. Tingnan ko may magnet dito. Wala, okay mga kapatid, successful tayo. Pero gagawa tayo ng maraming ganito. Bibili pa ako ng magnet wire para meron tayo nung step 1, 2, 3. Nakita nyo po yung tinest natin kanina dito sa ating experiment, no? Ito yung electromagnetic dent puller natin. Ngayon, ang mangyayari talaga dito kapag okay na, itong bakal na to, itong shafting na to, dito ko na mismo i-wind, no? I-rewind itong magnetic coil. Ang gagawin ko dito, dadagdagan ko pa yung winding natin dito para makapaglagay tayo ng mataas na voltahe. Palataasin ko pa yung sa halip na 12 volts ang ikakarga natin, patataasin ko pa yan. Bibili ako ng mas malaking transformer para po yun ang isusupply natin dito sa ating dent puller. Ang mangyayari kasi dito, fix na siya, nakaganyan, hindi na to yung naglalaro itong bakal, fix na siya, tapos lalagyan natin yan ng mga plates dito, depende kung ano yung portion ng body. Hahabaan ko na lang to para naman dito sa ano natin, dito.
Ayan, kakabit natin. Kasi pwedeng dahan-dahan yan eh. Ginaganon-ganon mo lang yan eh. Di ba? Huwag mo siya masyadong hilahin kasi makikita mo yung medyo umuunat na portion ng body ng sasakyan. Meron pa ako mas malaki nito. Pwede rin natin gamitin yon. So, ito ay trial lang. Kapag ka okay na to, ay bibili pa tayo ng mas mataba na magnet wire. Siguro yung gauge 16 kasi ito gauge 18. Itong binili ko na to. Halimbawa, ganito mga kapatid. Ito yung body, no? Yung yero. Ngayon, kung maaabot naman, kung halimbawa ito yung driver side na pintuan, may dent dyan, tanggalin mo yung sidings, tapos pagaganahin mo itong ating magnetic puller, electromagnetic puller, pwede mo ngayon lagyan ng bakal or plate doon sa likod na ganon. Para pag hinila mo, talagang kapit na kapit. So, siyempre, depende kung gaano kalaki yung dent niya. So, ito, bubuksan ko to. Ayan, halimbawa, ganito. O, ayan na po, oh. So, pag hinila ko, ganyan po ang nangyayari doon. O, ayan. So, working po itong ating electromagnetic puller natin. Ayan, oh. Malakas po yan, oh. O, o. Hindi pa, ayaw pa nga matanggal, oh. Ayun, saka pa lang po natanggal. Halimbawa, ito, mas malaking na plate na to. So, ganun din ang gagawin natin. Ayan. Kung medyo malalim yung dent ng pintuan o yung body, pag nilagay mo to, ayan, nakaano siya. Oh. Tapos, pwede mo kasing galaw-galawin ng konti yan, dahan-dahan eh. Yan yung gagawin natin sa puller po na ito. So, sana po mag-work to para mas marami tayong matulungan na hindi mo na kailangan talagang pukpukin or aasetilinin mo, bibiyakin mo, or tutusukan mo ng mga screw para mahila mo. Pero kung maibabalik naman itong dent puller natin at hindi mo na kailangan na pumukpok, at konting pati lang, konting masilya lang, okay na yon. Mga kapatid, okay na po yung nato ng MMDA. Babayaran po sila ng towing company. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.